Dear Kuya Poy, ako po si Mirasol. Medyo may edad na rin po. Nasa 39 years old na ako mula dito sa Dasmariñas, Cavite. Kuya Poy, sumulat ako sa inyong programa para ibahagi ang aking kwento. At sana ay matulungan ninyo ako na mabigyan ng linaw dahil ilang araw at ilang gabi na rin ako na hindi makatulog. Ang totoo po kasi niyan ay nagpaalam ang asawa kong si Joey. Ang sabi niya ay may team building daw sila sa trabaho. Mula noong Friday hanggang noong Linggo. Pero matagal na kasi akong may kutob sa mga alibis nitong si Joey. Lalo na kapag tungkol sa mga out-of-town trips kasama daw ang mga office mates niya. May isa kasing office mate na nalilink sa asawa kong si Joey. At kahit wala naman akong matibay na ebidensya, ay ramdam ko na parang ang may mali. Kuya Poy, noong Friday ay isang beses lang na nag-message sa akin si Joey. Ang sabi niya ay mahina daw ang signal sa lugar kung saan ang team building nila. Kaya isang beses lang din siya na nagsabi sa akin ng I love you. Nang tumungtong na nga ang araw ng Linggo, ay wala pa rin akong natatanggap na kahit anong chat man lang. At doon na nga mas lalong tumindi ang kaba ko. Para bang hindi team building ang pinuntahan ng asawa ko. Hindi ko alam, pero ganon Kuya Poy ang kutob ko. Hindi talaga ako mapakali ng araw na yon kaya nagdesisyon na rin akong pumunta mismo sa opisina nila para magtanong. At pagkarating ko nga doon, inalam ko sa gwardya at tinanong kung may nakita ba siyang bus na umalis para sa team building noong mga nakaraang araw o dumating nga nung araw ng Linggo. Pero ang sabi naman ng guard, wala daw siya nakita. At parang wala naman daw nag-team building noong weekend na yon sa kumpanyang pinapasukan ng asawa ko. Lalo akong kinabahan, Kuya Poy. Kasi kung totoo yung team building, dapat may mga preparasyon at merong mga sasakyan na inorganize. Pero habang papauwi ako, nadaanan ko yung condo ng office mate niya na lagi kong pinagdududahan. Kuya Poy, doon ko mismo nakita ang asawa ko. Nasa labas siya ng kondo. What a coincidence nga naman. At ang palusot ng asawa ko, nag-uwian na daw yung mga kasama niya at dumaan lang siya doon sa kondo ng barkada niya kuno na parehas na kung saan din ang condo unit ng office mate niyang nalilink sa kanya. Pero halata kong hindi totoo ang sinasabi ng asawa kong si Joey, Kuya Poy. Lalo na't parang pinagtatakpan siya ng mga office mates niya dahil dati pa nilang hindi gusto na pinapalayo ko siya sa kanila. Ang mahirap, kahit malinaw na yung nakita ko, ay wala pa rin akong malinaw at konkretong ebidensya. At hinala pa rin ang meron ako. Ramdam ko rin na para bang nagpapatulong ang asawa kong si Joey sa mga office mates niya na itago ang kanilang sikreto. Sa totoo lang, Kuya Poy, sobrang nasaktan ako matapos ang pangyayaring yon. Para bang kahit nahuli mo na sa akto yung asawa mo, hanggat wala ka namang konkretong ebidensya, masakit na gagawin ka talagang parang tanga. Hanggang dito na lamang muna ang aking kwento at umaasa po ako na mabigyan ninyo ako ng payo sa pinagdaraanan ko ngayon dahil yan po ang kailangan ko. Naghahanap ng kasagutan, Mirasol.
Napakinggan nga po natin mga kapatid ang kwento na ibinahagi nitong si Mirasol na parabang punong-puno na ng pagdududa sa kanyang asawa na si Joey dahil daw merong mga out of town. Ayan na naman tayo sa mga team building. Kailan ba ang team building? Baka naman ilang piraso lang kayo dyan sa opisinang pinagtatrabahuhan ninyo. Team building yan. Baka pwede naman sa backyard na lang gawin yan. Yung mga planning na yan. Baka nag-uumpisa pa lang di ba? Yung yung iba kung maka-team building naman. Pero ito, kasi isa yan sa mga, nothing against sa mga team building. Ako namimiss ko nga yan. Siyempre, yung pagka mas nakikilala mo yung mga nakakasama mo. Nga lang, kapag nga walang marka pala na may team building na pinuntahan ang mister mo mismo. Aba, kaduda-duda nga yan. Pero hindi lang naman po kasi dyan nagmumula itong si Mirasol. Nagseselos nga lang po ba siya? Doon sa isang kaopisina na nalilink sa kanya? Meron dahilan di ba? Hindi naman po kasi pwede dahil sa may tsura yung asawa mo, nakita mo sa picture na merong may isa pang may tsura doon, magsiselos ka na. Well, that's unfair. Pero kapag ka ang kapag ka ang mga ikinikilos, kapag ka ang mga pangyayari ay tumuturo doon sa direksyon na mukhang meron nga. Hindi ako naniniwala na ang babae yung lalalim o kahit ang mga lalaki nalalalim yung pagdududa ng walang basihan. Yes, doon nag-uumpisa yun di ba? Na parang medyo may something sa inyong dalawa. Pero kapag parang consistent na, parang tuloy-tuloy na ba't kapag magkasama kayo niyan tumatagal? Bakit kapag magkasama kayo nitong partikular na taong ito, hindi man siya gwapo, hindi man siya maganda, hindi ka na makasagot sa cellphone mo? Ayan, medyo kakaiba nga, yung mga datingan na. Pero duda pa lang yun. Nga lang, itong si Mirasol ay namomroblema. Sabi niya, bakit ganun, Kuya Poy? Para bang kahit na nahuli mo na nga sa akto, yung asawa mo, nandito sa sulat niya. Hanggat wala ka namang konkretong ebidensya, gagawin ka lang niyang parang tanga. Diyan ka nagkamali, Mirasol. Kasi baka naman ang hinahanap mo talagang ebidensya ay yung makita mo talaga ng harap-harapan na magkasama yung asawa mo o kung sino man yung chika babes niya. Baka yun yung hinahanap mo kasi mga eksena. Pero ito lang, matulungan lamang kita para matapos na at makagaan-gaan. Sabi mo nga kasi naghahanap ka talaga ng kasagutan. Ano bang gagawin ko? Lahat ng yung duda ko parang totoo. Nagtanong ka pa nga doon sa gwardiya sa pinagtatrabahuhan ng asawa mo. 'Di ba? Mukhang wala naman daw team building. Well, bigyan natin yung gwardiya ng benefit of the doubt. Baka hindi nga naman siya naka-duty noon. Alam nyo naman ng mga gwardiya, sasabihin lang niya, wala hong umalis dito nung oras na naka-duty siya. Yun. Pero malay mo naman, yung karelyebo ay dun pala umalis, dun pala dumating. Pwede. Pero ganito lang yan. Sa panahon ngayon, hindi ako maniniwala na ang mga team building, na ang mga seminar, yung mga activities na mga ganyan, ay wala man lang documentation. Wala man lang mga pictures. Isa ako sa mga tamad talaga na at hindi ako yung mayat-maya nagpi-picture sa mga gatherings, si Kuya Poy ganyan. Pero alam ko na sa isang organization meron kasi naka-assign, 'di ba? Para i-document naman 'yan ng ganitong taon, sa ganitong panahon ay meron tayong picture, meron tayong activity. Makikita 'yan ng mga boss natin, 'di ba? Ang sarap balikan. Yan di ba? Nandyan yan. Hindi mo pwedeng tanggihan yan. Kaya yan, Mirasol, ang hanapin mo. Naghahanap ka ng ebidensya. Simple. Di ba? Kung talagang handa ka na harapin kung ano talaga itong hinahanap mo. Handa ka rin bang harapin na niloloko ka nga nitong si Joey? Bukod nga sa kakaibang ginagawa ng mister mo sa workplace niya, papaano ka rin niya pinakikitunguhan sa ngayon? Lagi ba siyang paiwas? Lagi ba siyang nag-spend ng more time sa pinagtatrabahuhan niya?
Yan, yung mga ganyan. Medyo you have to learn how to read between the lines. Ibig sabihin, bukod sa sinasabi niya, ano ba yung ginagawa nitong mister mo? O, ang mga I love you niya ba sa'yo ay sa text na lang? Sabi mo nga kasi, nag-I love you naman. Isang araw lang, Friday, nung umalis siya, pero nung Saturday, Sunday, sobrang hina ng signal kung saan man sulok ng Pilipinas yun. Well, sadly, totoo, meron naman talaga mga meron talaga mga lugar na mahina pa rin ang signal. Pero ibig sabihin nandyan na eh. Nandito na sa Metro Manila, nakita mo na nga, 'di ba? Na nandyan, nadaanan mo sa kondo kung saan nandun din nakatira yung babae. Nga lang wala rin yung babae. Bakit ka magdududa? You ask for pictures. Sa asawa mo, 'di ba? Hindi, pakita mo lang kahit yung official na ng company ninyo. Yan, patingin lang para once and for all ay matapos na tong iniisip ko. Gusto ko lang malaman na nagpunta ka talaga sa seminar o diyan sa team building na yan. 'Di ba? Simple. Kung wala maipakita si Joey, na kahit pumunta pa sa ibang mga friends niya sa sa workplace niya, na feeling mo nga ay pinagtatakpan din siya at yung babae niya. But I don't think so. Baka yung iba ayaw na lang makisawsaw kung meron man o kung wala man. Di ba kasi kung wala, nakakahiya, makikisawsaw ka. Makikibigay ka ng opinion mo. Sa isa nagdududang asawa, si ano ba, tsaka si ganito, ay hindi po, ayaw mo, labas ako dyan. Bahala kayo dyan. Di ba, basta ako pumasok dito, hindi para bantayan yung mga ka-office mate ko. May mga taong ganyan. At kapag kayong iba naman, kahit pa nga alam nilang may nangyayari, hindi rin magsasalita. Why? Syempre, malay mo naman, baka na mga nasa posisyon itong mga to eh. Na pwedeng madiktahan kung ano ang kanila magiging kapalaran sa kanilang pinagtatrabahuhan. Kaya huwag ka nang pumunta ron, Mirasol. Hingi ka lang ng pictures. 'Di ba? Patingin lang ng pictures. Kung wala ka maipakitang picture, i-explain mo sa akin bakit ka nandun sa kondo. Taga dun si ganito, si ganyan. Sige, patingin yung yung isa mong barkada na taga ron, na nagkataon naman dun din sa kondo nung babaeng pinagdududahan ko. 'Di ba? Pakita mo. Hingin mo sa kanya yung mga ganyan. Ngayon, pagka may nakita siya mga pictures, may mga pinakita mga pictures na talagang meron silang team building, merong seminar na pinuntahan kasama yung iba, ayun yun. 'Di ba? Duda pa rin, nananatiling duda yung mga iniisip mo, Mirasol. Pero kapag ka nga wala, isunod-sunod mo na. You can demand. Dahil ako naniniwala at dapat inormalize din natin ito, na ang pagiging isang mabuting asawa, kapatid, ay hindi nga ito yung tipo ng asawa na yes na lang ng yes. Yes, darling. Oo naman, darling. I support you, darling. Really? Yan ang mabuting asawa? Yan ang mga salita na lumalabas sa mabuting asawa, mapababaeng asawa ito, mapalalaki, ha? Kapag ka maninigarilyo si mister, ay yes, darling, manigarilyo ka. Mabuting asawa ba yun? Sinusuporta mo yung bisyo nung mister mo? Magiinom na naman kasama ang barkada, magte-table pa ng babae. Ay yes, darling, okay naman, mabuting asawa ako eh. Please, hindi yun ang mabuting asawa. Katulad nito, dahil mabuting asawa ko, nang bababae ka, aminin mo na lang sa akin, para handa ako na mag-a-adjust. Paano naging mabuting asawa yun? 'Di ba? Ang mabuting asawa ay sinisigurado na hindi maliligaw ng landas ang kanyang kapareha. 'Di ba? Ganun dapat ang mentality, Mirasol. Kaya nga kahit na magalit ka, kahit pa nga mahuli mo itong si Joey sa kalokohan niya, lahat ng ito ay lisensyado ka sa ngalan ng pag-ibig, sa ngalan ng totoong pagmamahal. Naliligaw yung asawa mo. 'Di ba? Kaya iyon ang lisensya mo. Hindi yung yes, ay hindi, pumunta kang team building, next week ba ulit? Ano ba yan? Baka naman driver ng bus ito na naghahatid sa mga team building.
Or organizer kaya ng mga team building. 'Di ba? Kaya halos linggo-linggo, kada buwan, kahit nga yung mga kilala kong mga nag-organize sa mga team building seminars, hindi naman linggo-linggo ang 'di ba? Hindi naman linggo-linggo ang alis. O yung iba tinatanggihan na rin nila. Nakakapagod 'yan. O, iba't iba mga ugali 'yan. Kaya please, Mirasol, hindi na panahon ngayon para doon sa mga siya ang mag-provide ng ebidensya. Siya ang mag-provide ng patunay na siya ay nagpunta nga doon sa ganung lugar ng team building nila. Kapag hindi niya na maiproduce yan, diyan mo na kastiguhin. At asawa ka, you are on the same level as your husband. Oo, gustuhin mo man na irespeto siya, pero kapag ganyan, naharap-harapan na ang panluloko, ang pambabastos sa'yo, ibang usapan na yan. Okay, ilaban mo naman hindi lang ang iyong pagiging asawa, kundi ang iyong pagiging ina sa inyong mga anak at ang iyong pagiging babae. At lalo mong babalikan sa ang kauhugot ng lakas ng loob doon sa totoong pagmamahal na ibinibigay mo dito sa asawa mong si Joey. Doon ang hugot. Okay? Kaya medyo may mga hindi magagandang salita na mababanggit ka, I'm sorry. Sinaktan mo ko. Pero gusto kong malaman ang katotohanan kung niloloko mo ako o worth it ka pa ba na ipaglaban at mahalin sa mga susunod na panahon, sa mga susunod na araw. Willing ka ba magbago? Kasi kung hindi na, tapusin na natin ito. 'Di ba? May mga ganyan na mga usapan. Okay. Ayan, basahin lamang po natin ang ilan sa inyong mga mga reaksyon. Sabi ni Gail, pakibigyan ng tracker. Oo, itong si Joey. Yan ang mahirap. Pwede yan. Pwede mong i-demand yan kapag ka talagang dudang-duda ka. Bigyan ng tracker. Ayan, sabi ni Fema Pascual, kailangan mo ng solid na ebidensya para matahimik, malinawan ka at mabigyan ng kasagutan ng mga tanong mo. Ayun nga yung solid na ebidensya. Sa kanya mo hingin, patingin ng pictures ng team building nyo. Wala maipakita. Sa office nyo, humingi ka. Walang kumuha ng picture? Sa team building, papayag ba kayo nun? Sa mga team building, sinusuot ko dyan yung mga yung mga minsan ko lang yung mga pinandadalo natin ng birthday, di ba, Aaron Tolentino? Tsaka dun sa mga yung mga basketball shorts naming hindi butas. Yan yung tsaka yung tsinelas naming mga Hawaianas. Yung mga ganyan. Di ba, yung mga beach walk namin, Rambo. Nandiyan, alpombra ko nilalabas ko yan dyan. Kapag ka mga team building, iba kami. Ayan, kahit na beach na beach yung datingan namin, team building. Nakasando. 'Di ba? Hindi ako papayag. Walang picture, wala man lang, 'di ba? Fema, yun Ayan, si Errol Grimares, sabi niya, nagiging rason niya na lang yan para makahanap at makapagrelasyon sa iba. Hindi totoo yung team building na yan. Ayan, we can only speculate, pero yun nga, hingan mo ng ebidensya. Yan. Sabi ni Charisse naman, pagka gusto magloloko pa din kahit katabi mo pa nga yung asawa mo. Ayan, pwede rin ganyan yun yung halang na yung sikmura. Hindi na nandidiri. Ano yung salitang iw? Hindi ko alam yung iw. Sayang, walang iw. Lunok lahat. Pati ang pride. Yan yung mga ganyan. Kaya naman, Mirasol, sana naman doon sa konting paliwanag ko ang kailangan mo ay lakas ng loob, tibay ng dibdib na harapin ang katotohanan. At lagi mo nga alalahanin, ang mabuting asawa talagang hihilahin pabalik doon sa tamang landas yung kapareha niya, yung asawa niya kapag ka naliligaw na ito. Okay, yun ang mabuting asawa. Hindi yung mali na yung ginagawa, nakasupport ka pa. Naka-yes darling ka pa. Pupunta lang ako dun sa kabit ko Yes darling, ingat ka Kain ka muna. Mangko sa'yo. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube,
TikTok, and podcast.